Diba? Balot ka lang po. Hello guys! Welcome back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. At maraming pa akong share sa inyo ng mga cake decorating ideas. Thank you guys! Ayan guys, oh, masaya na yan siya. Magkakapera na siya. Yan daw yung kanya. Ayan guys, meron ba kayong moment minsan sa buhay nyo na parang ang bigat-bigat ng katawan mo, na parang ayaw mong gumalaw, na parang ang dami, siguro na dahil sa marami tayong iniisip. Ayan guys, ngayon naman guys ay gagawa man tayo ng money pulling cake. Ayan, medyo mahaba-haba tong proseso na to kasi gusto ko ipakita sa inyo talaga kung paano ko ginagawa yung aking napakatibay na money pulling cake guys, na kahit anong hila mo, charot lang, pag sinadya masira din. Pero kung hindi sadyain guys, ay talaga namang napakatibay niya guys, hindi nabubuwal, hindi nasasama, hindi sumasama yung cake natin doon sa ating paghila ng money. Ayan, paano ba ang technique na mainam? Ganito guys, makinig kayo, char. Yan guys, simulan natin dito sa paglalagay natin ng money dito sa ating plastic. Ayan, akala ko wala na akong lagayan ng money. Yung pala, meron pa. So, ayan ang ginamit ko, plastic ng yellow. Nilalagay natin, kailangan masiksik na siksik siya doon sa gilid ng ating plastic. Kailangan walang space, and then tupiin natin, and then yung excess nating ano doon ay gupitan natin, plastic. Yan guys, nirorolyo ko siya. Yung pagkarolyo ko dyan siya guys, hindi na kailangan ng Zagos straw to guys ha, dahil meron tayong box na gagamitin. Ayan, meron tayong box. Ayan, yung pagkakarolyo ko dyan guys ay medyo madiin para siksik siya, hindi siya mahangin, para ano, humble lang, char. Yan guys, para siksik, para kumasya doon sa box. At hindi lang siya basta kumasya, para paghila natin ay smooth siya, smooth, para maluwag, ganon, para hindi nga mabuwal yung ating cake. Ayan, pag bumibili pala tayo na itong money box nito, meron siyang free na plastic. Ayan guys, ayan ang kanyang plastic. Meron siyang free na plastic sa loob. Pero hindi yan sasapat guys, dahil konti lang yun. Wala pa yatang 20 pieces yun. So ayan guys, yan, ganyan lang yan. Meron yan lock sa gilid guys. Ayan, lalak lang natin. And then, napakaganda-ganda na niya yan pagka hinila. Ayan, itetesting natin ang hila ha, char. Kung gaano siya ka-smooth. Ayan, kapag may sumabit-sabit ng konti, i-check natin, double check natin kung anong meron, bakit siya sumabit. Ayan, ayan, ganyan siya ka-smooth guys. O, diba, napakaganda niya. Ay, binibili itong box na ito guys, syempre nasa ano siguro less than 200 pesos. Ayan guys, ang cake natin for today's video ay ube makapuno. Ayan, bale ube chiffon siya. Dati hindi ako gumagamit ng simple syrup, pero ngayon gumagamit na ako dahil nga mas nagiging moist nga naman ang ating mga chiffon cakes, kasi 'di ba, alam talaga natin ating mga chiffon cakes ay dry talaga 'yun, dry. Kaya ginagamitan siya dapat ng simple syrup. Ayan, para mag-moist ang ating mga chiffon cakes. Pero nung time na ito ay hindi ko pa siya na-discover, char. Basta ano, ito kasi ay 1 year ago na nating mga videos. So sorry naman, busy po. Ayan guys, kung makita nyo, binutasan ko sa gitna. Ayan, nilalagay na natin ang ating money box. Kung gaano siya kalaki, kailangan saktuhan lang. Hindi pwedeng maluwag, hindi pwedeng masikip. Ayan, kailangan saktuhan lang na natin siyang bubutasan. Bali, yan, gamit tayo ng spatula. Spatula yan guys, hindi ko siya para flat. Ganyan, para hindi nasisira yung ating butas. Kailangan rectangle pa rin siya. Yan, o diba guys, nakabaon na siya. At nag-iwan ako dito guys ng isang layer ng ating cake, yung final layer natin. Hindi ko siya sinama doon sa inassemble natin. Ayan, yung inassemble natin kanina, naka-crumb coating yun guys, and then chilled na yun sa ref bago ko ilagay yung ating money box, para hindi malambot guys. Kailangan firm na firm ang ating cake. Ayan, nilagyan natin ng icing sa taas, and then this time hindi ko na siya lalagyan ng makapuno dito guys sa taas, kasi wala naman yan na ano, tinapay sa tatanggalin din nila yan guys, yung money box. So
baka sumama lang sa ating money box ang ating mga makapuno. Kaya hindi ko na nilagyan dyan ng makapuno dyan sa final layer natin. Ayan, 'di ba guys? Ayan na yung butas. O, 'di ba? Napaka-secure. Ewan ko na lang kung mabuwal mo pa yan. Kung mabuwal mo pa yan sa sobrang smooth ng ating money kanina, ay nako, ikaw na may kasalanan, char. Ayan guys, 'di ba? Napakadali lang kapag ganyang technique ang ating ginagawa at sobrang tibay niyan guys. Ang gamit kong consistency ng ating icing dito guys ay medyo thick siya ha. Dito sa loob na pagle-layer natin, pag sa stock natin ng ating cake, kailangan thick siya. Ayan, nilalagay ko muna siya sa ref para ma-chilled and then ayan, i-coat natin. Yung ating kinoat na yun guys ay matigas din. Pero itong pinang-final coating natin dito ay malambot na siya para madali siyang pakinisin. But since barrel naman ang atake ng ating design for today, ayan guys, binabrush ko yan siya guys ng yung pang brush natin sa mga pang ihaw, pang grill natin, pang ihaw natin. Yan yung binabrush ko. Pero pang kitchen pa rin yan guys. Pero ginagamit ko yan, yung pink na yan guys, ginagamit ko lang yan sa ating mga cakes. Ayan. Pang design ko dyan. Bali, bawat hagod ko dyan guys, sinasawsaw ko siya sa food, sa chocolate flavoring para magkaroon ng parang accent, yung parang wood, ganun. Pero kailangan panchi yung pagka-darken. May darken na side, tapos medyo may ano din. And then yan guys, nilalagyan ko siya ng lines gamit ang ating spatula para magkunwaring ano siya, wood na pinagtagpi dyan, ganon. Kailangan meron siyang hati-hati para magmukha siyang tabla. Ayan guys, ginuguhit-guhitan ko lang siya dyan para mukha siyang tabla. And then lalagyan na lang yan natin siya ng ribbon kasi guys, nung hindi pa ako kagalingan maggawa ng fondant ng time na ito. Hindi ko pa nagagamay ang tamang recipe ng fondant. So, hindi na ako nagpresenta pa mag-fondant. At baka ma-disappoint lang natin ang ating client pag biglang bumagsak ang ating fondant. So, ayan, ribbon na lang muna ang aking ilalagay dyan. But, before that, lagay muna natin itong ating topper. Ayan, yung ating topper. Diyan natin ilalagay yung ating, diyan natin ikakabit yung ating money bouquet. Ay, money bouquet, yung money natin. Ayan guys, taparan lang natin dyan sa top part. Hindi ko talaga yan dyan kinote yung top part kasi hindi niya kailangan na makinis yan dyan guys. Magaspang lang yan siya dyan para yung gagawin nating fake eyes natin ay hindi dumulas pababa. Ayan yung sinasabi kong ribbon kanina guys. Diba yung mga barrel, meron siyang lock dyan. Dapat fondant yan. Pero wala namang ni-request sa atin ng ating client na fondant yan. So, hindi na lang din para mas mabilis. Ayan. At ayan, nilalagyan ko siya ng pangtusok. Gamit yung may straw yan siya guys para pantusok siya dyan. Para hindi matanggal, mabaklas, mabuwal, ganyan. Ating mga printed toppers. And then, kinot ko yan siya guys ng scotch tape sa harap sa likod. Para kahit dumikit sa ating icing ay hindi malusaw. Hindi mabasa. So, mantakin nyo yan guys sa konting minuto na tapos na natin ang ating cake. Pero sa totoong buhay, ilang oras ako dito. Kapon pa ang bitik. Bago itong picture na ito. Ayan guys, meron din tayong miniature dyan na liquor. Bali, cake topper lang yan siya guys. Hindi yan siya naiinom. Not potable guys. Bali, yan ay pang cake topper lang. Lagay natin dyan. Pag binibili yan natin, nasa 100 to 150, mga ganun, depende. Pero yung potable natin ay nasa 250 pesos per bottle. Maliit lang pang design sa ating cake. And then yan guys, may kasama to siyang moist chocolate cupcakes. Ayan guys, 3 ounce tong ating mga kasamang cupcakes dito guys. 3 ounce with chocolate fudge filling. Yan, syempre, homemade din natin ang ating choco fudge. Kasi master na natin yan. Yan yung choco fudge na ala RR and Goldie. Ayan, masarap yan guys. And then, ayan, nag-swirl lang tayo dyan. Pa-rosette lang kasi white lang din naman. Ang rosette piping natin ay napakaganda niyan. Bagay siya kung saan lang, kahit saan bagay siya. Ayan, kahit panlalaki, kahit pambabae, tapan muna natin and i-chill muna natin sa ating ref bago natin bukas pa ito kukunin. Bali guys, ayan ang ating
fake ice natin na hindi ko na-discuss dito, hindi ko na siya nagawa ng video. Pero ano yan siya guys, clear gulaman. Clear gulaman, nilalagyan ko rin siya ng white sugar. Ang ginagamit kong sugar guys sa aking mga cake ay wash kasi feeling ko mas matamis yun siya. Kumpara sa white. Pero dito sa ating gulaman, ang ginamit ko dyan ay white. Para white na white din ang ating yellow kunwari. Ayan. Yan ang ating yellow. Napakaganda niyan guys sa personal kasi akalain mong yellow naman talaga. Ganon. Pero kung hindi ka baker guys, talagang ma-amaze ka sa itsura niya kasi mukha siyang yellow. Pero, syempre, dahil tayo nga ito, alam natin sa mga sarili. Gulaman nga yan siya, guys. Ayan, para may lasa siya. Pwede din namang walang sugar yung ating gulaman na yon. Kunwari, yung nakalagay sa ano nun ay 4 liters na water. Gagawin lang natin mga 2 para matigas siya, guys. Matigas. Ayan. Para pag kinain nila, medyo matigas-tigas at hindi matunaw dito sa ating ginagawang cake. At saka kapag watery siya guys, tutuloyin siya. Kaya kailangan matigas yung ating at kailangan muna natin, tanggalin natin ang kanyang liquid, yung matubig-tubig kasi pag nilagay natin dyan siya ng rekta guys, ay tutulo siya dyan sa ating cake. Masisira yung design ng cake. Kaya bago ko ilagay yung ating fake ice dyan, ay inaano ko muna siya ng tissue. Pinapatulo ko siya muna sa tissue. So, ayan lang guys. Tapos na. Thank you so much. Ayan, may kasabay pa siyang benta. Pero tomorrow na lang to guys. Thank you so much guys. Maraming salamat sa suporta guys. Thank you. And to all my channel members, thank you so much. See you again next time. Bye guys. God bless you all. Thank you.